Ang kwentong ito ay tungkol sa binatang si Romano na nanggaling pa sa Kamindanawan sa lugar na kung tawagin ay San Vicente. Napagpasyahan niyang lisanin ang lugar na kanya sinilangan at kinalakihan kasama ang bunsong kapatid na si Maria na maglalabinwalong taong gulang na habang ang ating bidang si Romano ay 25 anyos nung kasalukuyang taon. Taong dekada 80 at suntok sa buwan ng kanilang gagawing pagbiyahe patungo sa probinsya ng Iloilo na magbabakasakaling mahanap nila ang pinsang buo niyang si Jolino. Na huling balita niya dito ay nagtatrabaho bilang kargador sa isang palengke sa sentro ng Iloilo. Mag-aalas 6 ng umaga nang makarating ang magkapatid sa Pantalan, sakay ng malaking bangkang demotor. Pagkababa ni Romano at Maria sa bangka, medyo kinakabahan dahil naninibago si Romano sa bagong lugar na kanilang permanenteng titirhan. Dito ay panibagong mga tao ang kanilang makakasalamuha ng mga nag-aabang sa Pantalan na sinasalubong ang kanilang mga mahal sa buhay na sakay din ng pampasaherong bangka. At may mga naguunahang taong nag-aalok ng iba't ibang uri ng kanilang panindang makakain. Pero hindi binigyan ng magkapatid ng pansin ng mga taong iyon na nagbebenta ng makakain. Alam kasi nila na baka makatsyempo sila ng manlalason na ikapahamak pa nila. Salamat po Panginoon at nakarating kami na ligtas sa bayang ito. Sana po Panginoon, mahanap po ang matagal ko nang hindi nakikitang pinsan. Lubos-lubusin niyo na po, Panginoon, ang pagtulong sa aming magkapatid. Wika ni Romano sa kanyang isipan. Ay, salamat kuya. At narating na natin itong lugar ni Kuya Jolino. Kuya, sa haba ng ating binyahe, medyo nagugutom na ako. Wika ni Maria sa kanyang kuya Romano. Hindi bali Maria, pagdating natin sa sentro ng bayang ito, doon tayo kakain sa karinderyang may mga masasarap na putahe. Tugon naman ni Romano sa kanyang bunsong kapatid. Kaya wala na silang sinayang na oras. Agad naman silang sumakay sa isang karitela o kalesa na hinatid naman sila sa sentro. Pagkarating nila doon sa lugar na medyo marami-raminan rin ang mga tao dahil sa itong pamilihing bayan. Pagkabigay ni Romano ng bayad sa mamang kutsero, ay agad nang tinungo ng magkapatid kung saang merong karinderya. Agad namang tinuro sa kanila ng mamang kargador sa palengke na pinagtanungan nila. Kaya gano'n na lang ang tuwa ni Maria habang kumakain dahil sa mga masasarap na putahe na inorder ng kanyang kuya Romano. Kaya nang tingnan din siya nito ng kanyang kuya, ay tinapunan niya ng ngiti habang umunguya. Nang sa kasarapan ng kanilang pagkain sa karinderyang iyon, isang boses ang narinig ni Romano na bumulong sa kanya at nagbigay ng babala. Romano, maghanda ka. May parating na panganib. Isang grupo ng kalalakihan ang biglang lumapit sa kanila. Kaya habang nakaupo si Romano, pagkaubos niya ng isang basong tubig, agad niyang binato sa kamay ng isang lalaki na bumunot ito ng patalim. Na agad nitong nabitawan ng patalim dahil nasaktan ang kanyang kamay. Nang pagkatayo ni Romano, agad niyang binigwasan sa sikmura ang lalaking may hawak ng patalim. Laking gulat ng mga kasama nito dahil tumalsik ito ng ilang metro na ikinasindak nila. Agad naman inundayan ng saksak si Romano nung isang kasama nito. Pero agad naman itong nailagan at pinakawalan ni Romano ang kanyang malakas na kaliwang kamao
dahilan para tamaan ito sa kaliwang panga na tila tumabingi ang ulo nito. Maria, magtago ka muna sa loob ng karinderya! Ang malakas na sigaw ni Romano at doon na naalarma ang mga tao sa loob ng palengke dahil sa gulong na enkwentro nila Romano sa grupo ng masasamang loob na nambibiktima upang hold upin ang mga dayong katulad nila. Dahil sa mga nag-uusisa at usisero sa kaguluhang iyon, ay dito na nagtakbuhan ang iba pang natira sa grupo ng masasamang loob. Dahil masyado silang nasindak sa ipinamalas ni Romano sa pakikipaglaban na sinalubong naman ang mga nagtatakbuhan ng isang lalaking may hawak na pamalong 2x2 na walang habas na pinaghahampas pa nito ang mga holdupper na nagsisitakbuhan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang sinadyang hanapin ng magkapatid na si Jolino. Mga duwag, magsibalik kayo rito. Hindi ganyan takbuhin pala kayo. Ang pahabol na sigaw ni Jolino sa mga nagsisitakbuhang kalalakihan. Nung agad itong lalapitan ni Romano dahil nakilala niya ito, biglang may humawak na mahigpit sa kanyang balikat at nagwika ito ng, "Anong kaguluhan to? Mukhang dayo ka lang dito ah. Ikaw pa ang pasimunan ng gulo?" Bintang sa kanya ng isang lalaki na isa palang alagad ng batas sa lugar na iyon na may kasama pang dalawa niyang kasamahan na pawang mga pulis din. Mamang pulis, wala pong kasalanan ng Kuya Romano ko. Kumakain lang po kami dito. Nagbigla kaming lapitan ng grupo na yan upang pwersahang pagnakawan. Paliwanag ni Maria habang nakaakap sa Kuya Romano niya. Oo nga po, Kapitan. Totoo po ang sinasabi ng babaeng yan. Mga pinsan ko po sila. Galing ng Mindanao. Ang pagpapaliwanag din ni Jolino. Ganun ba? Pasensya ka na bata sa inasal ko. Hindi ko inaasahan ng ganitong senaryo dito. Siya nga pala, ang lakas mong manuntok ah. Tingnan mo, hanggang ngayon tulog pa rin itong dalawang binanatan mo. Siya sige mga kasama, buhatin na ninyo ang dalawang yan. Maya na lang natin tugisin ang iba pang mga kasamahan yan. Paghingi ng pasensya na nagpakilala rin kala Romano na si Kapitan Gomer. Siya nga po, Kapitan. Tila may kakaiba sa binatang yan. Dahil sa taglay niyang lakas na hindi pangkaraniwan. Mukhang meron kaya siyang itinatagong lihim. Ang tugon naman ng isang matanda na si Mang Marcelo, may-ari ng karinderyang kinainan nila Romano, na hindi na pinagtuunan pa ng pansin nila Kapitan Gomer na nag-umpisa nang umalis. Bitbit ang dalawang pinatumba ni Romano. Oh, ayos na ba kayo pinsan? Bakit pala kayo nagtungo dito ni Maria? Hindi ka man lang nagpatelegrama para nasa lubong ko kayo sa pantalan. Ayos lang kami pinsan. Maya ko na lang ipapaliwanag sa iyo kung bakit kami nagtungo dito. Pagdating na lang natin sa tinitiran mo. Pasensya ka na sa nangyari dito. Tugon naman ni Romano. Ano ka ba? Wala yun. Buti nga nahuli na itong grupo ng mga holdupper na pinupintirya nila ang mga dayo na napapadpad dito sa lugar namin. Nang dahil sa iyo ay natuldukan na ang kasamaan nila. Pagkatapos nila Romano bayaran ang kinain nila sa karinderya ni Mang Marcelo, ay agad silang tinulungan ni Jolino na bitbitin ang mga bagahe nilang magkapatid. At tinungunan nila ang tahanan nito. At isa itong tipikal na barong-barong na merong 2 kwarto. Ayos lang naman yon sa magkapatid na marunong silang makontento dahil lumaki naman ang mga ito sa hirap. Kaya sanay na sila kung ano lang ang meron. Samantala, nung nasa sala na sila ng bahay, ay dito na ikinuwento ni Romano kay Jolino ang masalimot na nangyari sa kanyang mga magulang kung bakit nila nilisan ang Mindanao matapos nilang maipagbili ang kanilang bahay at lupa doon. Simula nang makapag-asawa ang kanyang Kuya Pedro,
at mag-iisang taon na itong hindi dumadalo sa kanila, ay madalas nang maiwan sa bahay ang kanyang nanay Dolor at tatay Mando. Nagsimula ang madilim na trahedya sa pamilya ni Romano dahil sa mga nakatagong ginto at pilak na ibinigay sa kanila ng napangasawa ng kanyang kuya Pedro na si Luwalhati. Kaya sa estado ng kanilang pamumuhay, ay isa na sa pamilya ni Romano ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Pero ang lahat ng karangyaan na kanilang nararanasan ay merong kapalit. Nangyari ito nang wala si Romano sa kanilang bahay. Dahil nagtungo ito sa bayan, dahil may naipundar din itong negosyo na isang talyer. Habang si Maria ay kasulukuyang nag-aaral din sa bayan, na nasa sekundarya ang kanyang baitang. Dahil sa tulong ng pamahalaan, kahit hindi ito nakatungtong ng elementarya, ay nagawa nito ng paraan para siya ay makapag-aral. Dito na sinamantala ng isang grupo ng masasamang loob na wala silang kahirap-hirap na pinasok ang bahay nila Romano ng persahan at walang awang pinatay ang kanilang mga magulang. At para walang testigo, ay dinamay din ang nag-iisa nilang kasambahay. Nilimas ang lahat ng pera nila sa kahadiyero, alahas, at pati mga natitira niyang batong ginto at hiyas ay natangay. Lahat ng pwedeng pakinabangan upang maibenta ng mahal ay hindi pinatawad ng masasamang loob. Kaya ganun na lang ang panglulumo ni Romano nang madatnan niya ang mga magulang sa ganung kalagayan, na wala ng mga buhay at naliligo sa sarili nilang dugo. Dahil magkakalayo ang mga bayan sa lugar na iyon, ay wala ni isa man lang nakuhang testigo ang mga otoridad na nag-imbestiga sa kaso ng mga magulang ni Romano. Dahil sa trahedyang iyon, ay napilitang ipagbili ni Romano ang kanilang bahay at lupa. Pati na rin ang napundar niyang talyer, ay ganun din ang napagpasyahan niya. Dahil gagamitan ng pera sa pagpapalibing ng kanilang mga magulang. At upang mabigyan din ni Romano ang naulila ng kanilang kasambahay. Kaya, Pinsang Jolino, nakikiusap ako na kung pwede, dito muna kaming magkapatid. Huwag kang mag-alala, sisikapin kong makahanap ng trabaho para may maibot naman ako sa iyo na panggastos dito sa bahay. Ang pakiusap ni Romano sa kanyang pinsan. Sus, ano ka ba naman pinsan? Welcome na welcome kayo dito ng kapatid mo. Sino pa magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Ang tugon naman ni Jolino. Maraming salamat Kuya Jolino. Kung wala ka saan kaya kami makakahanap ng matitirahan ni Kuya Romano? Ang pagpapasalamat ni Maria sa kanyang pinsan na si Jolino, na di nagtagal ay nakuha munang magpahinga ng magkapatid sa isang kwarto dahil medyo napagod sila sa mahabang biyahe. Nang kinagabihan, habang nasa kwarto si Romano, naisip niya tanggalin sa bag ang mga dala nilang damit upang ilipat sa isang cabinet. May napansin siyang liwanag sa dala niyang maliit na kahon na nakasilid sa loob ng kanyang backpack. At nang ito'y buksan ni Romano, ang maliit na kahon ay laking gulat niya dahil may 6 na itlog ang nasa loob nun. At dito nang gagaling ang liwanag sa mga itlog, na sa una niya itong masilayan ay medyo nasilaw pa siya sa liwanag. Dito ay napangiti si Romano habang pinagmamasdan ang mga nagliliwanag na itlog. At dito na niya naalala ang bilin sa kanya ni Tandang Maya.